Hi guys, welcome to another Mayday. Napagalitan sa lubang. Ayan, actually, hindi dapat ako mag-vlog ngayon. Kasi, ano bang date ngayon? September 8 and 2:37 na ng hapon. And, naisip ko lang mag-vlog para i-docu ko lang itong nangyayari sa akin ngayon. Actually, kahapon, September 7, unexpectedly, nagpa-vaccine ako sa Cabuyao, Laguna. Ano lang yan nagtawag lang yung isang supervisor dun sa amin na sinabi sa amin na meron pa nga daw mga natirang vaccines, and since sayang naman, pinapunta nila kami dun. So, hindi naman sa pag-ano, pero yung pinipili ko talaga na, or yung inaantay ko talaga is yung Pfizer. Either Pfizer or Moderna. And Pfizer yung meron sila kahapon. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na, excuse me, mag-volunteer talaga, na magpa-vaccine kahapon. So, yun, nagpa-vaccine ako. I think it was around 3 p.m. Yun, nag-register lang ako sa website ng Cabuyao. Pero ang totoo niya, naka-register na talaga ako sa Binyan dito sa amin nung June pa. Ano na ngayon? September na. Wala pa ring vaccine. Wala pa rin akong text na nare-receive sa LGU namin. Ang naka-receive pa lang ng text is yung tatay ko and then yung sister-in-law ko. So, sila pa lang yung fully vaccinated dito sa amin. And yung bayaw ko pala. Yung bayaw ko din, fully vaccinated na rin siya. Dito rin siya sa Binyan nagpa-vaccine. Sinovac yata yung inano sa kanila. Pero, ang nakalagay yata nun sa website was Pfizer. Pero, I don't know. For some reason, bakit. Hindi ko alam bakit Sinovac yung in-inject sa kanila. But anyway, yeah, I just had my first dose yesterday. It was unexpected. And right now, hindi ako pumasok. Kasi, required din naman sa office na after mo magpa-vaccine, okay lang na hindi ka pumasok the next day kasi inaalala din nila yung side effect. And yung side effect is normal. So, ngayon, kahapon hindi ko pa siya nararamdaman. As in, balak ko pa nga mag-OT kahapon. Balak ko pang mag-overtime. Kaya lang, sabi ng supervisor ko, wag muna ako mag-overtime. Magpahinga na lang daw muna ako. As in, wala akong nararamdaman kahapon. Ang medyo naramdaman ko lang kahapon was, medyo lightheaded ako. For some reason, after ako ma-inject. Right now, ramdam ko na may fever ako. Pero, I think, parang sinat lang. Pero yung ulo ko, medyo masakit siya. Medyo masakit yung ulo ko, pero bearable naman siya. Yung lagnat ko, hindi ako sure kung anong temperature ko ngayon. Siguro i-check ko later and I'll let you guys know. And kaya lang din ako nag-vlog para ma-share ko siya sa inyo. Ito Pfizer guys and depende to sa mga katawan natin. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng katawan, diba? Hindi naman tayo pare-parehas ng immune system. Hindi naman tayo pare-parehas ng mga resistensya. So, depende pa rin yan sa mga katawan nyo kung paano magre-react yung katawan nyo sa vaccine na ituturok sa inyo. May kanya-kanya siyang side effects. So, ito, lahat ng vaccine, natural lang talaga na lalagnatin ka. Kasi, sabi nila, parang lumalaban daw yung katawan mo sa, yung immune system mo for some reason. Basta something like that. Siguro i-google nyo na lang. Hindi naman ako doktor or anything. So, yeah. Share ko lang din sa inyo. Pero ngayon, nilalagnat ako. Nagpapahinga na ako. Yan guys, magte-try tayo nitong temperature. Bakit? Pindutin na ba? Alin bang pipindutin dito? Ayan, ito. Isa lang? Tapos sa kilikili na. Tapos gano'n katagal? Tunog yan. Yan, nilagay ko siya sa kilikili ko guys. Kung hindi, sira yan. Kung hindi siya sira kasi Ano na yung battery? yung battery niya ay pa-drain na. Andiyan pa ba? Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan, 36.7. Ayan. So, normal ako. Normal? Hindi pa ako uminom ng Hindi pa ako uminom ng gamot. Tingin ko mukhang okay naman ako. Okay naman yung pakaramdam ko. Mabigat lang. Yung, alam mong may lagnat ka sa loob. Ganun.
Tapos, yung sakit ng ulo ko, nandyan lang siya. Pero bearable siya. Hindi siya nawawala. Pag nagkaka-migraine kasi ako, naabot ng ilang araw bago siya mawala. Meron din kasi ako ngayon, di ba TMI? Di ko alam kung, excuse me, papasok na ako bukas, pero kailangan ko nang pumasok bukas kasi may mga trabaho naghihintay sa akin. Hi guys, update. Ano na, past 5 na ng hapon. And, yung nararamdaman ko ngayon is nasakit yung ulo ko. Tinry kong tumayo. And hindi ko umiikot yung ulo ko. So, I just lie down for a while. And, ang tawag dito, yung arm ko, ito yung right arm, mabigat. Masakit siya, guys. Lalo na pag naiipit. So, pag natutulog ako, hindi ako makatagilid. Yan. Masakit siya kapag inaangat, saka kapag naiipit. So, pag natulog ako dito lang sa left side, pag gusto kong tumigilid. Ano pa naman yung yung kanan ko, yun dun ako nakakatulog. Kapag naka-side view ako sa kanan. Yun yung sleeping position ko eh. Kaya medyo nahirapan ako. Kaninang madaling araw kasi naramdaman ko na talaga na swollen siya. Yung arm ko. And ngayon, mas lalo siyang sumasakit. Bumababa yung sakit niya. And ko na ngayon, masakit yung ulo ko, guys. Lightheaded ako ngayon. And, medyo mainit na naman ako. Pero, compare kanina, mas okay ako kanina, I think. Pero ngayon na, mainit na naman ako. Tsaka medyo ko, masakit yung katawan ko. Parang yung naglakad ka buong maghapon the other day, tas ngayon mo siya mararamdaman ganun. Parang nag-workout ka, ganun. Pero yung ulo ko talaga yung maatake ngayon, masakit siya. Kanina kasi lang siya, parang lutang lang siya. Pero ngayon, na siya, parang medyo nagpa-pound na. Masakit pa rin yung ulo ko, hindi siya nawawala. Kahit uminom na ako ng Biodesic, hindi siya nawala, masakit pa din siya. So, hindi ko alam bukas kung nagbuwanag sa bukas. Hindi ko alam kung papasok ako bukas. Titignan ko pa. Kasi kapag nilalagnat pa daw, hindi pa pwedeng pumasok. Actually, pag nilalagnat ka, hindi ka pwedeng pumasok sa office. So, nalalaman ko pa bukas kung lalagnatin pa ako. Kasi, chinecheck ang temperature namin bago pumasok sa office. Tsaka pag lunch break. After lunch break, chinecheck din yung temperature namin. So, kung nilalagnat ka, hindi ka pwedeng papauwiin ka. So, bukas ko pa malalaman. Hopefully, okay na ako bukas. Ang problema ko kasi yung ulo ko, hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko kapag masakit yung ulo ko. Mahirap mag-focus pagka masakit yung ulo. So, update ko na lang kayo bukas, guys, ng umaga siguro bago ko pumasok. Tingnan natin kung and yung sa arm ko, natataas ko na siya. So, that's good. That's okay, that's good. Yeah, that's good. Kasi natataas ko na siya. Pero hindi pa rin ako makatagilid. Yung asin yung maiipit siya. Masakit siya pag naiipit. So, pag natulog ako dito ako sa left side, hindi ako makapwesto sa kan. So, yeah. Update ko na lang kayo bukas, guys. And, matutulog na siguro ako ngayon. Though medyo maaga pa. Usually kasi ang tulog ko mga around 11 or 12. Minsan ngayon, nabot pa ng 1:00. Pero since masakit yung ulo natin ngayon, hindi maganda yung pakaramdam natin. Kasi matulog na tayo ng maaga. So, see you guys tomorrow. Bye! Good night! Hi guys, welcome to another May Day. And today is September 28, 2021.
It's currently 6:12 ng umaga and papasok ako ngayon sa work. Nag-decide ako na mag-vlog today para i-docu ko lang yung sa vaccine ko. Today is my second dose and yung vaccine ko is yung Pfizer. So, ang schedule ko is mamaya pang hapon daw. Siguro mga after lunch ako pupunta doon. Yung first dose ko kasi hapon din yun. So, nag-decide na lang ako na pumasok kasi sayang naman yung araw ko. Pero tomorrow, hindi ako papasok, OB ako kasi yun yung protocol niya. After mo mag-vaccine, pahinga ka the next day. So, bukas ako hindi papasok. Ayan. So, mag-vlog siguro ako ngayon pero I'm just using my phone para makapag-vlog. Hindi na ako magdadala ng camera kasi hassle pa. So, I'll be back with you guys. Update ko kayo later kung ano yung mangyayari. So, see you. Siguro mamayang hapon. Haba. Okay po. Thank you. And hi guys. It's now 10:04 ng gabi. And nakarating ako dito sa bahay siguro mga 9:40 something. And kailangan ko lang kumain. Actually, kumain ako kanina ng lugaw sa office, pero parang nagugutom pa rin ako. Hindi ako contented sa kinain ko. So, kain ako guys. Adobo yung ulam ko. Hindi lang siya masyadong kita. Adobo yung ulam ko. Kundi na yung kakainin ko. Tapos, nag-hot bath din ako, pero sobrang saglit lang. Kasi baka samain tayo guys. Ramdam ko na siya. Hindi masakit yung ulo ko. Groggy lang ako. Parang gusto ko lang matulog. Parang inaantok na ako. Parang mamaya paghita ko siguro sa kama mo. Tulog na ako. Para kung nung bagong opera ako, ganun yung feeling. Kung na-operahan ka na, tapos yung high ka pa sa gamot, parang gano'n. Pero medyo lang. Yung kaya ako nag-overtime kasi kailangan ko mag-overtime guys. May mga tinapos akong trabaho. Dahil wala ako bukas at walang ibang gagawa nun kundi ako. Kaya tinapos ko muna siya bago ko umuwi. Kaya yun, napilitan ako mag-overtime. Kain tayo guys. After nito, siguro matutulog na ako. Tapos dito naman kasi ako guys nagpa-inject sa kaliwa. Kasi since right-handed ako. And guys, nag-low-bat kasi siya. So, nagpalit ako ng battery. Anyway, as I was saying, dito ako nagpa-inject kanina sa left side, sa left arm ko. Kasi since right-handed ako, ito yung lagi kong ginagamit. Pag nagsusulat, pag nagsuscan, ganyan, mas sanay tayo sa kanan. So, maraming ginagawa sa kanan kaysa sa kaliwa. Nahihirapan akong i-lift siya. Ayan, hanggang ganyan na lang ako. Hindi na ako maka-lift ng So, nahirapan ako kanina, maghubad ng top ko kasi hindi ko na siya guys hindi ko na rin siya yung maganon. Hirap na hirap ako kanina kung paano ako maghuhubad ng damit ko. So, anyway, siguro update ko kayo tomorrow guys. Kung ano yung magiging resulta, kung ano yung magiging side effect. Pero, right now, lightheaded lang ako. Medyo groggy lang ako. Tsaka, masakit yung arm ko. Yun lang yung nararamdaman ko. Pero kanina nararamdaman ko na nilalagnat na ako sa loob. Pero since nag-hot bath ako, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Pero iinom pa rin ako ng paracetamol after ko kumain. So yeah, see you guys tomorrow. Hi guys! Welcome to another day. It's the next day na. September 29. Yeah, September 29, 2021. And
10-12 na ng umaga. Actually, kanina pa ako gising, siguro mga 5. Simula nun, putol-putol na yung tulog ko. Pinilit ko lang matulog ulit, pero putol-putol yung tulog ko kasi may ina-assist pa rin ako sa office. Ano yung pakiramdam ko ngayon? Hindi ako nag-thermometer ngayon eh. Yung feeling na parang alam mo meron kang lagnat sa loob, hindi siya makalabas. So parang kailangan, ang gawin ko yata eh, dapat akong pawisan para lumabas siya. Pero uminom na ako ng Biogesic. Yan, uminom na ako ng Biogesic. Ngayon lang, katatapos ko lang mag-almusal. Tinapay lang yung kinain ko kasi wala akong ganang kumain. And update dito sa may ko sa arm ko, ganun pa din, mahirap siyang iangat, tsaka yung sa likod hindi ko siya maganda sa likod, na sakit siya guys, kasi hindi pa din ako nagbubuhat ng mabigat, pero yeah, bearable naman. Yung lang, medyo groggy pa rin ako kasi alam ko na hindi enough yung tulog ko kasi nagputol-putol siya dahil si Justin pumasok siya. Gising na siya ng 5. And pag may gumagalaw talaga kasi sa paligid ko guys, nagigising talaga ako. And hirap na ako ulit makatulog. So pinilit ko lang matulog ulit kanina, pero mababaw na lang yun. And at the same time, mainit ngayon. Ilang degrees ba tayo ngayon? Nasa tayo ngayon? 31. So okay. So, pahinga lang tayo ngayon. And then, update ko kayo guys kung ano yung mga susunod na if ever man magkaroon ako ng kung ano man pakiramdam. Pero yung ulo ko, hindi naman siya masakit like before. Pero may migraine kasi ako nung nakaraang araw, nung Monday. May migraine ako. Pero ngayon, for some reason, wala naman ako nararamdaman na migraine. Siguro pinamanhid na naman siya ni Biogesic. Pero yung feeling na parang, alam mo yung feeling mo na lalagnatin ka, nandun pa din siya. Siguro di lang talaga siya matuloy-tuloy kasi nga pinipigilan siya nung gamot na matuloy siya. Pero mabigat pa rin yung pakiramdam ko, and yung mata ko para siyang pagod na pagod. Parang feeling groggy talaga ako guys ngayon compare nung nakaraan. Pero mas masama yung pakiramdam ko ng first dose. Kasi doon ako nagkaroon ng severe headache talaga. And doon sa mga hindi pa na nagpapavaccine, ayan guys, magpavaccine na kayo. Pero choice nyo pa rin naman yan eh. Kasi meron pa din na iba na ayaw pa rin nila talaga magpavaccine kasi natatakot sila. Like, may mga kakilala ako na ayaw talaga nila. Pero gusto nila siguro parang flu vaccine na lang muna. Okay lang sa kanila kahit magbayad sila. Kasi ang point naman nila doon is, yung flu vaccine kasi guys, matagal na talaga siya. Matagal na siyang proven na kahit mga babies, nagpapa-flu vaccine sila. And kumbaga, subok na kasi talaga yung flu vaccine. Ang alam ko, sabi sa akin ng office mate ko, yung isang araw, ang flu vaccine yata ngayon is nasa 1.6 na. So, yung iba, okay lang sa kanila na magbayad sila kasi at least yun, proven na. Ito kasing yung mga vaccines na lumalabas natin yun, wala pa silang tiwala. And ang iniisip nila siguro magpapabaksin na lang siguro sila after 2 years. Well, decision naman nila yun, hindi natin sila mapipigilan. I'm sure meron ding iba sa inyo na ayaw pang magpabaksin kasi nga natatakot. Dahil sa mga naririnig natin ng mga side effects, ganyan. Sa dami ng vaccines na nagawa, kahit nga yung mga vaccines meron siyang, ang tawag dito, pinagpipilian. Like ako, kung hindi yan Pfizer, hindi ko yan. Hindi ako magpapabaksin. Kasi, sa totoo lang guys, 50-50 din ako. Kaya lang, kailangan ko din magpabaksin for the sake of the safety of the family na meron kami dito sa bahay. And lalo na may senior kami, yung tatay ko. So, just to make sure lang na safe tayo kahit papano. Hindi naman, 100%. Pero at least, thank God. And fully vaccinated na tayo ngayon. Hindi natin alam kung ano mangyayari in the near future, pero safety comes first. And nasa sa inyo yan kung gusto nyo magpabaksin or hindi. Pero kung hindi kayo like ng iba, most of the people na 100% tiwala sa mga vaccines na lumalabas ngayon, pwede kayo magpa-flu vaccine, pero yun nga lang, magbabayad kayo kasi may bayad talaga siya. And syempre, iba pa rin yung natural na pag-aalaga sa sarili
kesa magiinom kayo ng gamot. Yan. Kumain kayo ng maraming fruits na rich in vitamin C. Alam nyo na yan, malalaki na kayo. Tapos, kung may time kayo sa umaga, magpa-araw kayo, vitamin E, sobrang kailangan natin yan. Kasi yan ay nakakapagpatibay ng lungs. Yan, mga pagpapa-araw sa umaga. Start kayo simula 5:30. Ano oras ba sumisikat ang araw ngayon? 5:30 ba o 6? Yan. Kahit mga isang oras kayo guys, magbabad kayo sa araw. Kailangan ng katawan natin yan. Tapos, kailangan din natin pagpawisan. Kasi, nalalabas natin yung toxic ng katawan natin pag pinapawisan tayo. Ayan. So, yeah. Ang dami ko na sinabi. Nag-share lang ako ng opinion ko. Ayan guys. Inom tayo ng paracetamol. Tayo, Jessie. Hindi po ito sponsored. Dapat nga ito ay every 6 hours yata. Dapat depende yata sa doctor. Kung babalik-balik siya. Hirap bumaba yung gamot sa akin guys. Feeling ko maliit yung isang pagos ko. Magpahinga na tayo. Tayo na matulog. So ito mga guys.